Wala naman ako masyadong gagawin ngayong araw, pero bago ko nga simulan yung mga dapat kong gawin, kailangan ko nga munang mag-half bath. Hindi ako maliligo mga mamis kasi kakapa-Brazilian ko lang. Tumutubo na kasi ulit yung mga panibagong buhok ko at hindi talaga maganda yung tubo ng buhok ko mga mamis pag hindi ako nakariban or di naman kaya hindi ako nagpa-Brazilian. Ang pangit talaga ng buhok ko. Alam niyo mga mamis, nakakaingit talaga yung mga babaeng pinagpala sa buhok. Yung kahit hindi na sila magpa-riban, magpa-hair treatment, hindi nila masyadong alagaan, ang ganda na talaga ng buhok nila. Ako kasi mga mamis, kung hindi ba ako magpapariban or di naman kaya magpa-hair treatment, hindi pa magbumukhang buhok yung buhok ko kasi mukhang walis talaga yan kapag hindi nakariban tapos sobrang buhaghag pa talaga. Bago pala ako nag-half bath, nag-init muna ako ng tubig kasi ang lamig talaga ng panahon ngayon, dinaig pa yung December. So after ko naman mag-half bath, dahil nga hindi naman ako nakapaghilamos sa CR, dito na ako naghilamos sa kusina kasi nga nandito yung ginagamit kong sabon pang hilamos. Hindi ko talaga kinakalimutan ng maghilamos gamit tong sabon na to mga mamis kasi nga ito lang talaga yung panglaban ko pag tinitigyawat ako at ito lang din talaga yung panlaban ko sa sobrang oily face ko na nawala dahil dito sa sabon na to. At syempre ang bilis nga naglalighten nung mga aking dark spot or pinagpeklatan ng tigyawat kapag ito nga yung gamit ko. Hindi gaya dati, sobrang itim ng mukha ko, ang daming itim-itim dahil nga sa pinagtigyawatan. Naalala ko dati nung hindi pa ako gumagamit ng sabon na to, pagising ko parang binuhusan ng mantika yung mukha ko at lagi talaga akong ganon simula pa nung dalaga ako. And hindi naman din talaga ako magamit ng sabon pag naghihilamos ako mga mamis kasi nga may allergy ako. Pag talagang gumagamit ako ng mga sabon na panghilamos or di naman kaya pampaputi, talagang nababahing ako. Pero itong sabon na to, ito lang yung tinanggap ng ilong ko at hindi ako nabahing. Napakadami ko nga na namang daldal mga mamis, pagpasensyahan nyo na si Ma'am Shipanay nyo kasi talagang madaldal ako. Pero kung gusto nyo nga din itry yung ginagamit kong sabon, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section sa baba. After ko palang maghilamos, naglagay ako ng sunscreen kasi nga lalabas kami ni Daddy. Pero bago nga kami lumabas ni Daddy, inayos ko nga muna yung bigas. Binabad ko muna para pag uwi namin ni Daddy, isasalang ko na lang. Dito pala kami ni Daddy nagpunta sa school ni Athena kasi ilang buwan na kaming hindi nakakapagbayad ng tuition niya. Kasi nga laging late din talaga yung sahod ni Daddy kaya hindi kami nakabayad agad. Buti na lang talaga itong school ni Athena ay hindi ganun kahigpit pagdating sa pagbabayad sa tuition. Malapit na rin kasi yung exam nila Athena kaya kailangan na rin naming magbayad. After naming magbayad ni Daddy, pumunta pala kami ng Mall kasi meron kaming kailangan bilhin. Pero hindi ko na naipakita sa inyo mga mamis kasi konti lang naman yun at baka sabihin nyo na naman ginawa na naming tindahan yung Mall. Nung nakauwi naman na kami ni Daddy, habang wala pa akong ginagawa kasi nagpapaikot talaga ako ng mga labahin sa washing. At syempre, nagparasayaw-sayaw muna ang Ma'am Shipanay nyo. Yan talaga yung pinakalibangan ko mga mamis kapag wala akong ginagawa ang sumayaw. Nung natapos naman ako magparasayaw sa harap ng camera, oras naman na para magsampay kasi natapos naman na yung pinapaikot ko sa washing. Alam nyo ba mga mamis, ma-share ko lang? Alam nyo ba isa sa mga inaalala ko no, nung time na may sakit ako at feeling ko hindi na ako makakalabas ng buhay sa ospital, yung hindi na ako makakapagsayaw. Nalulungkot ako mga mamis tuwing iisipin ko yun nung nasa ospital ako. Yun kasi talaga yung pinakalibangan ko at yun talaga yung fashion ko ang magsayaw. Pero ngayon nakakatuwa mga mamis kasi hindi ko akalain na makakapagsayaw pa din ako kahit na meron na akong tubo sa loob ng katawan at kahit nakalabas na yung bituka ko. Yun nga lang hindi yung gaya ng bigay todo pero masaya pa din ako kasi nagagawa ko pa din yung gusto ko. Grabe mga mamis no, sobrang bait pa din talaga ni Lord sa akin kasi kahit nagkaganito ako, hindi niya pa rin hinayaan na mabaon ako sa lungkot. Pinaparanas pa rin niya sa akin yung mga bagay na gusto kong gawin kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Kaya sobrang thankful talaga ako na nabigyan ako ng second chance na mabuhay at makasama pa si Athena at si Daddy. Anyways, bago pa tayo magkaiyakan na naman dito, ang Ma'am Shipanay nyo pa naman konting salita lang ng malungkot talaga namang hagulgol agad. So ito na nga, nung natapos na ako magsampay, oras naman na para magluto ako ng ulam. Nakapagsalang na rin pala ako ng kanin kanina pag uwi namin ni Daddy galing nga sa labas. Tapos itong ulam naman na yung lulutuin ko. Kaya pala kami talaga nagpunta sa Mall mga mamis. Bumili lang kami ng itlog dahil wala na kaming stocks pati na rin patatas. Konti lang naman talaga itong manok na i-adobo ko kasi natira lang to at hindi ko talaga alam sana kung anong lutong gagawin dito. Naalala ko, total naman, hindi naman talaga kumakain ng manok si Athena kapag nagluluto ako ng adobo. Ang kinakain lang niya yung patatas pati itlog tas sabaw. Kaya inadobo ko na lang para kahit konti lang at least hindi kami mabibitin. Alam niyo mga mamis, kapag adobo yung ulam namin, kahit gaano kakonti lang yung manok dyan sa adobo, umaabot pa yun ng kinabukasan. Kaya kung hindi lang talaga masamang mag-ulam ng adobo araw-araw, baka ito na lang yung ulam namin lagi. Ang laki talaga ng natitipid ko. Matanong ko pala kayo mga mamis, hindi ko alam kung ako lang yung ganto or meron din mga kagaya ko dito na kapag nagluluto ng adobo, iba-iba yung version. Wala talaga akong original na luto ng adobo. Iba-iba talaga yung version ko mga mamis. Pero ang pinakagusto ko talaga sa luto ng adobo mga mamis, yung konti lang yung sabaw, yung medyo tuyot. Pero ako kasi hindi ko pwedeng gawin yon dahil nga meron akong dalawang kasama sa bahay na gusto nila yung adobo ko ay parang sinigang na. So
So yun nga, anyway, natapos naman na ako magluto ng adobo dahil konti lang yun, nabilis lang yun maluto. At nakita nyo naman, medyo madami-dami yung sabaw kasi nga sinusunod ko yung gusto ng dalawa kong kasama dito sa bahay. After ko magluto ng adobo, binuksan ko naman tong parcel na dumating. Bumili ako nito mga mamis, hindi para kainin, pero tinikman ko pa din kasi nga kung masarap ba o hindi. Pangbenta yun ni Athena sa school. Lagi kasi si Athena nagsasabi na gusto daw niya magtinda sa school. Ang pagkakaalam ko nga ay bawal magtinda sa school, pero dahil mapilit si Athena, pinagbigyan ko siya. So pag napagalitan siya, bahala na siya. Nung natapos naman na ako magbukas ng parcel na pangbenta ni Athena sa school, nagpack naman ako ng mga sabon kasi sakto paalis na si Daddy at bago nga siya umalis or dumiretso sa trabaho niya ay kailangan niya muna tong i-drop off doon sa drop off point. Syempre, gusto namin na ma-receive nyo agad yung mga order nyong sabon.